ng Panginoon, katatapos lang na ating series last month, yung ating Growing in Christ. Ang maganda yung magiging series natin ngayon. Ang title na magiging series natin ngayon ay Rescue. Rescue. Ayan. Tatawag tayo doon sa, ano ba yun? Ano bang department yung tinatawagan kapag NDRMCC ba yun? NDRMCC, yon, National Disaster Risk Reduction Coordinating Council, yon. Oo. Pero dito sa ating pag-aaral, meron tayong matinding tinatawagan para i-rescue tayo. Amen? Pero actually dapat pa next Sunday yung start ng series na yon, ano? Kaya lang bibigyan ko kayo ng pahapyaw sa series natin na darating, yung rescue. Sa Bible, merong patungkol sa kaligtasan, merong matinding tatlong katanungan na makikita natin sa tatlong passages na ating babanggitin ngayon. Matthew chapter 29 verse 25. Kung ganoon, sino na lang ang maliligtas? Luke chapter 13 verse 23, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Sa Acts, Gawa 16:30, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Yan yung mga matitinding katanungan patungkol sa kaligtasan. Well, kapag pinag-uusapan natin yung kaligtasan, ang tinutukoy natin dito yung pagkakaligtas natin mula sa kaparusahan ng kasalanan, which is kamatayan. Ang kamatayan ay may tatlong klase: physical death, spiritual death, at saka eternal death. Ang physical death ay pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ang spiritual death ay pagkahiwalay natin sa Diyos. At ang eternal death ay pagkawalay natin ng eternal sa Diyos, na darating tayo sa punto na tayo ay mapupunta sa lugar na walang Diyos. Yun yung tinatawag na impyerno. So ang mga katanungan dito, sino ba ang maliligtas? Pangalawa, kaunti lang ba ang maliligtas? At pangatlo, ano ang dapat gawin upang maligtas? Well, may tutukuyin tayo ditong isang katanungan, pero bago yun, manalangin po muna tayo. Panginoon, kami po ay narito sa inyong harapan at nagnanais, O Diyos, na maging bukas ang aming puso upang mangusap ka at magpakahayag ka sa bawat isa sa amin. Ano man ang nakikita mo po, Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay, mga bagay na naisip namin, nagawa namin, nasalita namin, na hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon, dalangin po namin ang kalinisan na nagmumula sa banal na dugo mo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ito at gawin mo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito na isang malinis na sisidlan, maayos sa inyong harapan, na pagdadaluyan ng banal mong espiritu at ng banal mong salita. Dalangin namin, Lord, na magkaroon kami ng pang-unawa sa ipapahayag mo sa aming ngayong araw na ito, upang magkaroon ito ng epekto ng pagbabago ng buhay sa amin at pagkalalim sa pananampalataya sa iyo. Salamat po na marami, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Kahapon po ay Project Net. Tahimik kayo, ha? Project Net. Ginawa natin dito kahapon at purihin ng Panginoon, marami ang pumunta. Ginawa natin dito kahapon, tinuruan natin yung mga kapatiran natin. Sino ba din nandito kahapon sa Project Net? Taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon sa mga buhay nila. Ang Project Net ay isang event na ginagawa natin sa church na kung saan tinuturuan natin ang mga mananampalataya kung paano mag-share ng gospel. At after nating turuan sila dito, so nagkaroon sila ng demo at practice, nag-partner sila, sinare nila yung ating ginagamit na live gospel track. Yung ginagamit natin para mag-evangelize. 3 points yun. God loves you, but you are a sinner, but still, God loves you. So, tinuro natin sa kanila dito kung paano i-share yun. At after that, lumabas lahat. Nag-partner, lumabas, umikot dyan, at naka-experience sila ng iba-ibang klaseng experiences sa pag-share ng gospel. Pero, meron silang naging iisang resulta. Lahat sila masaya pagbalik dito. Amen?
Pero may mga nagpatotoo na iba-iba din naman ang kanilang karanasan sa labas. Pero pagdating nila dito, ang sasaya nila lahat. Alam niyo ba na marami silang nasharean, maraming nag-accept, maraming nag-welcome sa kanila, pero marami ding nag-reject. Naranasan ba yung mga lumabas? Maraming nag-reject, pero despite that, masaya pa rin silang bumalik sapagkat ang importante doon na sunod nila yung utos ng Panginoon. Na-share nila yung gospel. At sabi ko nga kahapon, kapag sinare natin yung gospel at seemingly parang hindi nag-accept yung taong yun, huwag tayong madidisheartened. Huwag tayong mawawala ng loob. Kaya may nagtatanong, even yung apostle ng ating Panginoong Jesus, nagtatanong sila, Lord, sino ba ang maliligtas? Tayo naman, tinatanong natin, Lord, ilan ba ang maliligtas? Marami ba? Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Yan yung mga katanungan. Alam nyo, merong naniniwala, kukunti lang ang maliligtas. At may mga passages tayong mababasa na seemingly kukunti lang ang maliligtas. Babasahin ko yun, ha? Matthew chapter 7, verse 14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang makakasumpong niyon. Matthew chapter 22 verse 14. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. 1 Peter chapter 3 verse 20. Sa tulong ng daong na ito'y yung arko ni Noah, iilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. So seemingly, pag binasa natin yan, parang kukonti lang ang maliligtas talaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. Sa kukunting maliligtas, kasama ka. Pero ang tanong, sigurado ka ba? Yung tanong doon no? Pero, may mga passages din naman na nagsasabi na marami din na maliligtas. Lucas chapter 13 verse 29, at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa ilaga at timog, at dudulog sa harap ng kaharian o sapag sa kaharian ng Diyos. Manggagaling sa iba-ibang parte ng mundo. At dito sa Payag, chapter 7, verse 9, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao, di kayang bilangin ni inuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit lang ng puti at may hawak na palangapalaspas. Makikita natin marami din maliligtas. Kaya lang, merong katotohanan na hindi ganon kadali maligtas. So, andyan pa kayo? Ngayon, tatanungin natin uli, kakaunti nga lang ba ang maliligtas? Pupunta tayo doon sa kabuuan ng passage na binasa natin kanina sa Luke 13 at doon tayo iikot. At dito makikita natin mga ilang proposition patungkol sa tanong na kakaunti ba ang maliligtas? Ilang mga maaaring maging kasagutan sa tanong na kakaunti ba ang maliligtas? Tingnan natin yung kabuuan ng Lucas chapter 13. Mula verse 22 hanggang 30, yung kabuuan ng binasa natin kanina, yung pinaka-context. Okay? Luke 13 verses 22 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dumaan siya sa bayan at nayon at nagturo sa mga tao roon. May isang nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag isinara na ang pinto, may iwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko kayo kilala. At sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom. Nagturo po kayo sa mga lansangan sa bayan namin. Sasagot naman siya,
hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat ng gumagawa ng masama. Iiyak kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos, samantalang o habang kayo na may itinaboy sa labas. Makikita rin ninyo ang mga hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo nakasalo sa handaan ng paghahari ng Diyos. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Sa ibang salin dito, those who are first will be the last and those who are last will be the first. May mga mauunang nahuhuli at mayroong nahuhuling mauuna. Tingnan ngayon natin yung ilang proposition mula sa tanong, kakaunti lang ba ang maliligtas? Ready na kayo? Sabi mo sa tabi mo, kapit lang sa kinaupuan. Meron tayong katotohanan na tutumbukin na medyo masakit. Diyan na kayo? Sabi, sana pala, next Sunday na lang ako nagsimba. Pero naniniwala ako na napaka-importante nitong katotohanan na to sa bawat isa sa atin. Amen? Number 1 proposition. Ang lahat ng tao ay maaaring maligtas. Lahat ng tao, pwede, maaari. Base doon sa Lucas 13 verse 24, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Ang invitation para magkaroon ng kaligtasan, ang mga tao ay ino-offer sa lahat. Walang exemption. Sorry po, ako po ay hindi naniniwala na ang Diyos ay pumipili ng ililigtas. Hindi po ako naniniwala doon. Bagamat may grupo ng mga mananampalataya na naniniwala na ang maliligtas lang ay yung mga pinili ng Diyos. Ang akin pong paniniwala, pumipili ang Diyos hindi para iligtas. Pumipili ang Diyos ng partikular na tao sa partikular na gawain. Meron siyang pinipili para gawin ito, meron siyang pinipili para maging ganito, meron siyang pinipili para gampanan itong role na to, katulad ni Pharaoh. Pinili siya ng Diyos para gampanan ang pagpapahirap sa mga Israelita, para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. May mga ganon. Tayo naman ay pinipili ng Diyos para mamunga. You have not chosen me, but I have chosen you to go and bear fruit. So ang pagpili para sa akin, pagkakaintindi ko, ay may kinalaman sa gagawin mo. Sa assignment mo. Pero pagdating sa kaligtasan, ino-offer ito sa lahat. Dahil ang Diyos natin ay walang favorites. Plain no favoritism. Lahat ino-offer niya ang kaligtasan. Maliwanag na maliwanag yan sa John 3:16. Ano sabi sa John 3:16? Kabisado natin yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa... Sinabi ba dyan? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iilan? Hindi. Sa sanlibutan. Sa lahat ng mga tao. Okay? Kaya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya, hindi naman sinabi niya na upang ang mga pinili ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hindi. Ang sabi niya, maliwanag, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, ang sabi, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay, maligtas sino? Ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Desire ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Kaya ang kaligtasan, ino-offer sa lahat. Ito ang nagpapatunay na mahal ng Diyos ang lahat. At binibigyan niya ng pagkakataon na lahat maligtas. Pero doon sa passage na binabasa natin kanina, mayroong pangalawang proposition. Pangalawa, hindi lahat ng tao maliligtas.
Isang malungkot na proposition yan. Bagamat ino-offer ang kaligtasan sa lahat ng tao, hindi lahat maliligtas. Verse 24 ng Luke 13 din, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. So dito, binabangga naman yung idea na dahil ang Panginoong Hesus ay namatay para sa buong sanlibutan, kaya lahat daw ng tao sa sanlibutan ligtas na. Yung tinatawag na universalism. Hindi totoong dahil sa namatay ang Panginoong Hesus para sa lahat, ay ligtas na ang lahat. Kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay ino-offer. Solusyon ito sa kasalanan, pero ino-offer ito sa tao, hindi ito ini-impose sa lahat. Kung sino lang ang sumampalataya, yun lang ang maliligtas. Pero, yung pananampalatayang yun ay kinoconsider na pagpasok sa makipot na pintuan. It's not? Hindi ito klase ng pananampalatayang umiyak ka lang, tapos na. Andiyan pa kayo? Hindi ito yung klase ng pananampalatayang nag-pray ka lang na acceptance prayer, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, tapos na. Andiyan pa kayo? Minsan, tinanggap po si Lord, purihin ng Panginoon, ligtas na ako kasi tinanggap ko na si Lord, tapos you go your own way na, tapos na. Okay? Babasahin natin yung John chapter 3 verse 18 to 19. Sabi dito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi nahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim, kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ito'y nakakalungkot isipin. Bagamat ino-offer ng Panginoon ang kaligtasan sa lahat ng tao, hindi lahat ng tao totoong mananampalataya. Kaya no wonder, may ino-offer tayong kaligtasan sa tao sa labas, sinishare natin sila, minsan pine-persecute ka pa. Minsan hindi ka pa tinatanggap. Minsan tinatalikuran ka, minsan bastusan na ang di ba, ang labanan, di ba? Operan mo tapos tatalikuran ka na lang, iismiran ka pa. Para bang tayo yung merong hinihinging utang na loob sa kanila. Hindi lang nila alam na yung ino-offer natin sa kanila ay para sa kanila at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, ibig ko sabihin dito, don't expect na lahat ng lalapitan mo tatanggap sa Panginoon. Amen? Dahil sinabihan na nga tayo ng Panginoon, hindi lahat makakasumpong ng kaligtasan. Andiyan pa kayo? So, etong katotohanan ito, meron pang mas mabigat. Andiyan pa kayo? Etong mas mabigat na proposisyon. Maaring hindi maligtas ang mga taong akala natin ay maliligtas. Luke chapter 13 verse 25 to 27. Kapag isinara na ng may-ari ang pinto, maiiwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko kayo kilala. At sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom. Nagturo po kayo sa aming lansangan sa bayan namin. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng masama. Yan ang nakakalungkot. May mga tao, actually, dito sa context na to, ang pinatatamaan niya dito, yung mga Jew. Yung mga Jew kasi, pinagmamalaki sila na anak sila ni Abraham.
Lahi sila na pinili ng Diyos. Ibinukod sila ng Diyos sa karamihan at gumawa ng maraming himala ang Diyos sa kanila. At dumating ang Panginoong Hesus sa kanilang sariling bayan. Kaya nga sabi, Panginoon, nagturo pa nga kayo sa lansangan namin. Kumain pa kayong kasalo namin. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Panginoon, sa barangay namin, nandun ang FOMCC. Bumisita nga ako doon. Nakipalakpak nga ako. Nakitaas nga ang kamay ko. Kumanta nga ako. Andiyan ba kayo? Sabi nga ni, ewan ko si Billy Sunday ba yung nagsabi noon? Hindi porke pumasok ka sa garahe ng sasakyan, magiging sasakyan ka na. Kanya? Hindi porke tumaas ang kamay mo, nakikanta ka ng mga born-again songs, nakisalamuha ka sa mga Christians, magiging Kristiyano ka na. Ang malungkot dito, akala mo ligtas ka dahil ginagawa mo yung mga gawin ng mga Kristiyano, pero pagdating sa harap ng Diyos, ang sakit mo, sasabihin sa ni Lord, lumayo kayo. Hindi ko kayo kilala. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Andiyan pa kayo? Paano makikita sa buhay mo yung pananampalataya? Ang tunay kang nananampalataya. Gagawin mo lang yung mga komportable mong gawin. Pag gusto mo magsimba, magsisimba ka. Pag ayaw mo magsimba, mananatili ka lang sa bahay mo. Tapos pag may problema ka, tsaka ka lalapit sa Panginoon. Pag nasolve na yung problema mo, hindi ka nalalapit kay Lord. Pagka mga bagay na dapat mong gawin na pinagagawa ng Panginoon at mahirap sa'yo, teka muna. Tapos kapag ka madali, komportable, okay ka, at saka mo gagawin. May mga bagay na gustong isuko ni Lord sa buhay mo, ayaw mong isuko. Dahil mahal na mahal mo, dahil gustong gusto mo, tapos tataas ka ng kamay, tapos luluhod ka, tapos kakanta ka, sasabihin mo, Lord, save na ako. Wala nag-amen. Puro naku yung naririnig ko. Naku. Kaya nga, ang kaligtasan parang makipot na daan. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lisensya para maging komportable. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagsunod sa Panginoong Hesus na bit-bit mo ang krus mo. He who wishes to follow me must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kaya nakakalungkot, meron tayong idea, tinanggap ko na si Lord. Okay na yon. Pero pagdating sa pasanan ng krus, ayoko yan. Ang tunay na pananampalataya ay may kaikibat na pagsasakripisyo. May kaakibat na gawa. But don't get me wrong. Don't get me wrong. Hindi gawa mo ang makakapagligtas sa'yo. Meron namang nagsakripisyo, nagbigay ng mga alms sa mga mahihirap, pero hindi rin ligtas. Bakit? Ibinasin niya yung kanyang kaligtasan sa mga nagawa niya. Hindi doon sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Pero meron naman nanampalataya sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, pero kapos ng isang ruler.
Diba, sinasabi ng mga isang pastor, kapos ng isang ruler. Bakit kapos ng isang ruler yung pananampalataya nila? Ang layo ng utak sa puso, isang ruler. Dito lang sila nananampalataya, pero wala rito. Kaya yung buhay nila hindi sumusunod doon sa kanilang sinasampalatayanan. Andiyan pa kayo? Tapos ano sasabihin natin pagka namatay yung taong yon? Sino dumating na ng mga funeral service? Nagsimba once, tumanggap sa Panginoon, tapos doon pa rin sa dati niyang pamumuhay. Tapos pag namatay yun, mga kapatid, purihin ng Panginoon, itong kapatid natin ito ay langit dahil tinanggap niya si Lord sa puso niya. Diba ganon? Pero nasan yung bunga ng pananampalataya? Tahimik na tahimik kayo. Tulog na. Gusto na matulog, ayaw na makinig. Pero alam nyo, ito yan eh. Sa totoo lang, ito yan. Although yes, nagkakamali tayo, tama? Pero I tell you, sa pagkakamali mo, hindi ka magiging masaya. Itutulak ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Kaya walang totoong Kristiyanong totoong sumampalataya sa Panginoon na magiging masaya sa pagkakasala. Kahit na magtampisaw siya sa sanlibutan at iniisip niya sasaya siya, hindi siya sasaya doon. Magkakaroon siya ng feeling of emptiness pa rin at hahanapin niya pa rin ang Panginoon sa buhay niya. Hindi siya mananatili sa kasalanan. Kaya lang, ang masakit na pangyayari sa mga taong nagtatampisaw sa kasalanan, pagka pinatagal mo to, kakalyuhin ang puso mo. Na to the point, binabagabag ka na ng Holy Spirit, ayaw mo pang makinig. Sabi ko nga dito kagabi, tanong ni Darwin tungkol kay Pharaoh na pinatigas ni Lord ang puso. Sabi ko, alam mo, si Pharaoh, nung umpisa, hindi si Lord ang nagpatigas ng puso niya. Siya ang nagmamatigas. Nung mga unang pag-de-deny niya ng request ni Moses, sarili niyang kapasyahan yun. Mapapansin mo na lang, yung statement na pinatigas ng Diyos yung kanyang puso, bandang huli na. Ang mahirap dito, kinokonvict ka ng Panginoon, tinitigasan mo yung puso mo, wag mong antayin si Lord ang magpatigas ng puso mo. Andiyan pa kayo? First time ko bang mag-preach ng ganito? Minsan-minsan may ganito tayo. Dahil kinakailangan natin itong katotohanan na to. Para nang sa ganon, mas tumibay tayo sa pananampalataya natin at maiayos yung pananampalataya natin sa tama. Ang tunay na nagmamahal, hindi nagko-condone ng pagkakamali. Mahal tayo ng Diyos, kaya dinidisiplina tayo. Amen? At gusto niya tayong itama para wag kang tamaan. Number 4, proposition. Ito naman, maaaring maligtas ang mga taong sa akala natin hindi maliligtas. Yan. Minsan, alam nyo, gugulat kayo yung mga wala sa loob ng simbahan. Baka mamaya pagdating sa langit, yun na makita nyo. Nauna pa sa langit. Kasi sila, minsan, hindi mo nga makita sa simbahan, pero yung takot sa Diyos nandun. Hindi ko sinasabing okay lang na hindi magsimba. Pero ang sinasabi ko lang, kung minsan, yung may mga pananampalataya sa Diyos, minsan ayaw na magsimba dahil ang dami niya nakikita mga plastic sa loob ng simbahan. Kaya tuloy, minsan ayaw niya na magsimba, pero nandun pa rin yung pagganap niya ng tungkulin niya sa harap ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabing tama yon.
Hindi ko sinasabing ganun dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Kasi kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, gusto mong gawin yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, maaaring hindi ka magsimba for a time, pero itutulak ka pa rin ng Panginoon na mag-church, na makihalubilo sa mga kapwa nyo mananampalataya. To the point na hindi ka matatahimik na nag-iisa ka lang sa bahay. Ibabangon ka ng Panginoon, itutulak ka niya sa loob ng simbahan. Pero kung minsan, may mga tao na wala pa sa loob ng simbahan, nandun pa lang siya sa pagdi-decide niya na magsisimba siya, kaya lang, sa puso niya pa rin, nandun yung totoong pananampalataya, nandun yung totoong pagsisisi sa kasalanan, nandun yung totoong pagbabago ng buhay, aakt pa rin siya na magsisimba, kinuha na siya ni Lord. Tapos i-judge mo, hindi naman nagsisimba yan eh, mapupunta ng impyerno yan. Pagdating mo sa langit, makikita mo, nandun na pala siya. Andiyan pa kayo? Tingnan niyo to, Luke 13:28-29. Iiyak kayo at magangalit sa inyong ngipin kapag nakita niyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos. Habang kayo naman ay tinaboy sa labas, makikita niyo rin ang hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo na kasalo sa handaan ng paghahari ng Diyos. May mga hamak ngayon at magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Nire-rebuke niya dito yung mga Jew na nagmamalaki. Anak kami ni Abraham. Kami ay mga lahing pinili ng Diyos. Tapos minamaliit nila yung mga hindi Hudyo. Kaya nga itong ang mga Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa mga Samaritan. Diba? Kasi mga mestizo, mga hindi Hudyo yan. At hindi sila nakakasalamuha sa mga dimana ng palataya, sa mga Gentile. Actually nga, ang description ng mga Jew sa mga Gentile, baboy, pig. Ginamit ng Panginoong Hesus yung term na yon. Hindi nararapat bigyan ng tinapay ang baboy ng tinapay na para sa anak, di ba? O aso pala, aso ang tawag. Dog. Ang sabi naman nung babaeng Gentile, Lord, kahit namumo, natatapon sa hapag ng pagkain ng mga anak, ay nakakain din naman ng aso. Kasi turing nila sa mga Gentile, mga aso, mga hindi ligtas, pero magugulat ang mga Jew, mga Israelite, nakikita nila sa kaharian ng Diyos, maraming mga Gentile. Baka tayo magulat din tayo. Yung mga tahimik sa church, na hindi gano'n nakikita sa stage, makikita mo, yung pa yung mas malaki ang corona. Dahil paglabas niya ng bahay-sambahan, sila pa yung mga mabubuting tao, sila pa yung umiiwas sa kasalanan, sila pa yung nagsashare ng gospel. Hindi nyo alam, baka mamaya marami nang nawinyan sa Panginoon at marami ng mga sakripisyong ginawa yan na para maiwasan niya yung kasalanan at hindi nyo alam sa pamamagitan ng kanyang buhay. Tingnan lang siya, marami na ang naliligtas dahil ito ang totoong sumasampalataya sa Diyos. At marami ang tingin ng tao makasalanan pero ligtas. Sa Bible, makikita natin yan. Si Mary Magdalene na nagbuhos ng pabango sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Si Mary Magdalene ay isang mangangalunya. Pero naligtas. Yung publikano na nanalangin, dinadagukan niya yung dibdib niya. Di ba? Dahil sa dami niya ng kasalanan, tapos nakita siya ng isang pariseyo na sinasabi ng pariseyo, Panginoon, nag-iikapu po ako, nag-aayuno po ako. Hindi katulad ng publikanong ito, makasalanan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Uuwing pinatawad itong publikanong ito. Tapos sino pa? Si Zaccheo na maniningil ng buwis. Di ba? Actually, pagka sinabi doon, nung panahon na yun, maniningil ng buwis, ibig sabihin, mandaraya yun. Kasi karamihan ng mga tax collector noon ay mga nag-o-overprice ng tax para makuha nila at masamsam nila yung kayamanan ng mga mahihirap. Sounds familiar, di ba? Pero, tinawag siya ng Panginoong Hesus at naligtas siya. Yung magnanakaw na ipinako sa krus na kasama ng ating Panginoong Hesus. Magnanakaw, sa ilang sandali bago sa sabihan ng Panginoong Hesus na ngayon din, pagsasama kita ng paraiso, ito magnanakaw nito kasamang nangutya sa Panginoong Hesus. Siguro, sa maiksing panahon, na-realize niya, teka, mukhang kami talaga makasalanan at siya ay walang kasalanan. At nag-confess siya sa Panginoong Hesus, sabi niya sa Panginoong Hesus,
Panginoon, alalahanin niyo rin po ako kapag ka naghahari ka na. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Sa maigsing panahon na nakakasama niya ang Panginoong Yesus at sa maigsing panahon na na-realize na siya ay makasalanan at na-realize niya na si Jesus ay hari, pinatawad siya ng Diyos at naligtas siya. Genuine yung pananampalataya. Ang tanong, tanongin mo yung katabi mo, genuine ka ba? Ano ka ba? Orokan o porselana? Yung babaeng Samaritana na nakiapid, yung kausap ni Jesus Christ sa well, naligtas at nakapag-akay pa ng buong bayan nila para maligtas. Si Saulo, pinag-uusig niya yung mga Christians, di ba? At siya yung nagbigay ng go signal para patayin si Stephen. Pero naligtas siya. Genuine eh. Andiyan ba kayo? Basta totoong sumampalataya sa Panginoong Yesus. Baka akala nyo hindi maliligtas, pero kilala ng Diyos yung puso niya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos ang puso mo. Amen? Kaya ingat, maraming nauuna ang mauhuli at maraming nauhuli ang mauuna. Number 5. Fifth proposition. Maliligtas ang tao dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus at nagpupumilit na dumaan sa makipot na pintuan. Yun ang totoong manifestation ng pananampalataya. Na kahit mahirap, gagawin mo. Amen? Kahit masikip, papasok ka sa pintuan na yon dahil yun yung daan na inilalaan sa atin ng Panginoong Yesus. Yun yung pananampalatayang hindi lang naghahanap ng comfort, pananampalatayang susunod kahit mahirap. Pananampalatayang papasok sa makipot na pintuan. Bakit tayo nandito? Bakit tayo gustong sumunod sa Panginoon? Dahil komportable ang buhay? Dahil mapayapa? I tell you, dadanas tayo ng maraming pagsubok. Dadanas tayo ng maraming tukso. Dadanas tayo ng maraming mga problema sa buhay. At ang tunay na mananampalataya ay mananatili hanggang wakas. Andiyan ba kayo, guys? Sabi sa John chapter 10 verse 7 and 9. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan na diraraanan ng mga tupa. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako po ay nag-preach ng katulad nito hindi para manakot, kundi para manggising. Para alalahanin natin na ang tunay na pananampalataya ay pumapasok sa makipot na pintuan. At purihin ng Diyos, narito yung mga mananampalataya na magpupumili talagang pumasok sa makipot na pintuan. Amen? Hindi niya isusuko yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? At sinisigurado ng Panginoong Yesus na anumang sinimulan niya sa buhay niyo, tatapusin niya yan. Kaya darating ang panahon, sasabihin ng Diyos sa atin, welcome, my good and faithful servant. Servant na hindi sumuko.
servant na hindi nayanig, servant na natili, servant na lumaban, servant na i-give up yung lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon at sumusunod kay God. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan, O Diyos. At nananampalataya na isa kami sa maliligtas, Lord. Panginoon, dahil sa pananampalataya namin sa inyo, O Diyos, papasok kami, Panginoon, sa pintuan na makipot. Maraming challenges, maraming hamon sa pananampalataya namin. Marami kaming babakahin na maaaring maging problema sa buhay po namin. Subalit, Lord, dahil Ikaw ang siyang nagpapalakas sa amin, ang sinimulan mo ay tatapusin mo po sa buhay po namin. Panginoon, papasok kami sa makipot na pintuan at makakasumpong ng kaligtasan. Hayaan mo, O Diyos, ng bawat isa rito, Panginoon, ay manatiling tapat sa kanyang pananampalataya. Patuloy na sumusunod sa kalooban mo po. Lord, aaminin po namin, Panginoon, hindi namin kaya sa sarili naming kakayahan. Maaaring imposible, Panginoon. Subalit, Lord, dahil Ikaw ang nasa amin at sa iyo walang imposible, mananatili kami, O God. Iingatan mo po ang bawat isa sa amin. Tuturuan mo po kami, Panginoon, na mamuhay na may kabanalan sa inyong harapan. Pananatiliin mo po kaming nakatayo. At sa mga panahon, Lord, na kami ay madadapa, hindi mo kami tuluyan, Panginoon, nahahayaan na manatiling nakadapa. Hawak-hawak mo po ang aming mga kamay. Ibabangon mo po kami, O Diyos. Pasisiglayin mo pong muli. Palalakasin sa aming pananampalataya. Bibigyan ng bagong kalakasan at patuloy na lalaban at magwawagi at matatapos namin ang takbuhin na inilaan mo para sa amin, O God. Sapagkat Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, sinasampalatayanan, ang Diyos na siyang nagpapalakas sa amin at nagbibigay ng bagong buhay, ay patuloy na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan, tutulungan kami sa lahat ng pagkakataon, ililigtas kami sa lahat ng panganib, aayusin ang aming buhay, ilalayo kami, Panginoon, sa mga pagsubok na hindi namin kaya, at mapapagtagumpayan namin ang mga tukso dahil Ikaw ang siyang nagpapalakas sa amin, at magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa iyo na siyang patuloy na umagapay at nagpapalakas sa amin, Lord God. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Tayaan mo po, O Diyos, na ang mga salita mong ito ay hindi lamang magbigay ng takot, kundi magbigay ng kasiglahan na kami, O Diyos, ay magpapatuloy sa aming pananampalataya at magpapagamit upang marami din, Panginoon, ang makakilala sa iyo. Pinupuri ka namin, Lord, at pinasasalamatan sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Happy Sunday, everyone. God bless.